Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa LeBron James, Kevin Durant at Stephen Curry, sila nga ay tatlong player na pwede nating matawag bilang mukha ng NBA sa 2010s. Sa mga taon na healthy sila, hindi nga sila nawawala sa MVP candidates. Simula din 2010 hanggang 2020 ay hindi nawala ang pangalan nila sa NBA Finals. Lagi nga may LeBron, Curry o KD sa Finals. Sa mga All-Star Games din ay sila ang palaging leading vote getter. Sanay nga tayo na ang mga team nila ay nasa tuktok ng standings. Ganun pa man ay maiba nga ngayong season. Si KD at ang Phoenix Suns ay pang-siyam sa West sa record ng 19 wins and 18 losses. Si LeBron James at ang Los Angeles Lakers ay pang-10 sa West sa record na 18 wins and 19 losses. Habang si Stephen Curry naman at ang Golden State Warriors ay pang-12 o 12 sa West sa record na 17 wins and 19 losses. To start the season, kung sinabi mo nga na mag-aagawan o paglalabanan nila LeBron, Curry at KD ang play-in spots, malamang uulanin ka nga ng batikos at pagsasabihan ka ng mga fans na wala kang alam sa basketball. Ngunit ngayon nga ay ito ang nangyayari. Almost halfway na nga tayo sa season na ito at nagpapalitan lamang ng pwesto sa play-in spots ang team ng tatlong superstar na ito. Posible nga bang ito na ang simula ng pagtatapos ng era nila? At kung oo man ay wala naman masama doon dahil tumatanda na din nga sila. That is the nature of the sport. Pagtanda nila Magic Johnson at Larry Bird ay may Jordan na dumating. Pagtanda ni Michael Jordan ay may Kobe Bryant na dumating. Pagtanda nila Kobe, Duncan, Dirk Nowitzki, Garnett at iba pa ay andyan naman sila LeBron, KD, Curry, Harden, Westbrook at iba pa. At ngayon naman na sila na ang tumatanda, kung titingnan natin ang standings, ito nga ay mga team sa pinapangunahan ng New Age Superstars. Number 1 sa West ang Minnesota Timberwolves sa pinapangunahan ni Anthony Edwards. Number 2 ang OKC na may Shai Gilgeous-Alexander, ang Denver ni Nikola Jokic, ang Sacramento Kings si De'Aaron Fox at Domantas Sabonis, Dallas Mavericks si Luka Doncic at Pelicans si Zion at Ingram. Sa East naman ay andyan ang Celtics si Tatum at Brown, ang Bucks ni Giannis, ang Sixers si Embiid, Miami Heat ni Bam Adebayo at Orlando Magic ni Paolo Banchero, Indiana Pacers si Tyrese Haliburton at iba pa. Panay young stars na nga naunguna sa tuktok ng standings ngayon. Nananatiling maganda nga mga stats sila LeBron, KD at Curry, ngunit hindi na nga ito nako-convert sa mga easy wins tulad doon, kaya naman nasa baba sila ng standings ngayon. Kaya naman posible bang napapanood na natin ang passing of the torch ng tatlong superstar na ito sa panibagong henerasyon? O babawi pa sila o magdodominate pa din? Ano ba sa palagay nyo mga kaibigan? Isama na din natin sa update na ito na good news para sa mga fans ng Indiana Pacers at ni Tyrese Haliburton dahil nagtamo lamang siya ng grade 1 left hamstring strain. Na-avoid niya nga ang serious injury at muli siyang titingnan ng medical staff ng Pacers in just 2 weeks. So good news na nga yan given that it look worse than this. Hindi nga siya makalakad kahapon at talagang binuhat pa siya ng kanyang mga kakampi. Ang Pacers nga ay panalo ang 7 sa kanilang huling 8 laro at malaking dahilan dito si Tyrese Haliburton at ang kanyang playmaking. Kaya naman kailangan na ma-survive ng Pacers ang next 2 weeks nang wala ang kanilang all-star guard. Ang 4-8 spot sa East ay tablang record. Isang talo lang nga at laglag ka na ng 8 seed. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?